What's up mga dudes? Para sa video natin ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang buong pickaxe progression guide para sa bagong update ng The Forge sa Roblox. Ipapakita ko sa inyo yung mga dapat yung bilhin or alin yung mga pwede yung i-skip sa pagbili ng pickaxe. Kasi ayoko masayang yung pag-grind nyo ng ilang oras para mabili yung pickaxe na hindi naman talaga kailangan. So kahit anong level or island ka pa, para sa yung video na to. Kaya mag-subscribe ka na and paipindot na din ng notification bell if gusto mo yung mga ganitong klase ng content. So tara, simulan na natin ang video na to. So sisimulan natin ang progression guide syempre sa Island 1 papunta ng Island 3. At ang pinakaunang pickaxe na mabibili mo sa Island 1 ay ang Bronze Pickaxe. Hindi maganda yung stats niya pero huwag kang mag-alala dahil saglit mo lang din naman to gagamitin. So once na mabili mo na yung Bronze Pickaxe, pumunta ka na sa cave at pebbles lang muna yung miminahin mo, and since nandito na din naman tayo, dito mo din makikita si Nord. At bago ka magsimula, kunin mo muna yung quest niya for additional pera and XP. So, after mo makapag-grind or napuno na yung stash mo, huwag mo ibibenta yung mga ores mo, and instead, pumunta ka dito sa forging area. Ngayon, sisimulan mo na ang paggawa ng armor, specifically ang heavy chestplate. Dahil maraming zombie sa loob ng cave at kailangan mo ng dagdag defense. Okay. At sa paggawa ng heavy chestplate, kailangan mo lang ng at least 34 na kahit na anong ores na gusto mo. So after mo mag-grind ng ilang mga quest, mabibili mo na ang susunod mong pickaxe, which is ang iron pickaxe, for just $500. Ang gagawin mo ay mag-grind ng rocks at syempre mag-forge ka na din ng mga colossal sword or heavy chestplate, then ibebenta mo. Dagdag info lang my dudes, sa pag-grind nyo ng rocks or boulder, makakakuha kayo ng bananite. Huwag niyo yung ibibenta agad to dahil magagamit mo yan para sa monkey quest sa second island. And bibigyan ka ng quest na yon ng $10,000 kapalit ng 30 na bananite. Balik tayo sa progression guide, ang susunod na pickaxe na bibilin mo ay ang golden pickaxe for $1,500. Now, dito ka na mag-grind ng mga rocks and boulders hanggang sa makaipon ka ng $10,000. Pero huwag kang mag-alala dahil pag pumunta ka sa loob ng bag and pumunta ka sa index, pwede mo i-claim ang index money and XP mo. At panigurado ako, lagpas level 10 ka na and lagpas 10,000 pa ang pera mo. So ngayon ready ka na para sa Island 2. Ngayon na nasa second island ka na, ang una mong gagawin ay bibilin mo ang cobalt pickaxe for $10,000. Ngayon na may cobalt pickaxe ka na, dito na magsisimula ang serious mining stage mo. So mag-grind ka lang na mag-grind and magpo-forge ka lang na magpo-forge hanggang sa makaipon ka ng $67,500 para sa mithril pickaxe. I know mahaba-habang grind ang mangyayari sa'yo pero magiging worth it yan lahat. So dagdag tips lang, lagi ka magtatapos ng mga quest, especially yung kay Sensei Moro at yung kay Captain Rowan. Isa pa my dude, sigurado ako may mga race reroll ka na. So i-claim mo na yung mga bagong codes na meron ngayon at manalangin kang makakuha ng Angel or Dwarf race dahil malaki ang matutulong ng dalawang race na to sa mining journey mo. Isa pang race na makakatulong sa'yo ng bahagya ay ang Goblin race. Nagbibigay ito ng 12% discount sa kahit na anong bilhin mo na pickaxe. Also, naalala nyo kanina yung sinabi ko about sa monkey quest? Dito nyo siya makikita. And make sure na yung kukunin mong quest ay yung 30 bananite para guarantee na makuha mo yung $10,000. So ngayon na meron ka ng mithril pickaxe, ipapakita ko sa inyo yung pinakamagandang spot kung saan pwede kayo mag-grind ng magandang mga ores, at panigurado ko alam na to ng karamihan dahil pwede kayo dito mag-AFK. So kung makikita nyo, meron dalawang boulders dito kung saan kahit ilang beses nyo yan basagin, paniguradong boulder pa rin ang lalabas dyan. And ayun yung reason kung bakit ito yung best spot. Dahil makukuha mo sa boulders ang mga ores na to. Maganda sana ng method na ito kung may private server kayo. Pero kung wala, mag-server hop lang kayo na mag-server hop hanggang sa makakita kayo ng server na walang nag-AFK dito. Also, malaking tulong if bibili kayo ng mining and luck potions sa pag-grind nyo dito. So dahil magandang ores ang makukuha nyo dito, ibig sabihin mataas din ang value nila. So pwede kayong gumawa ng heavy armor at ibenta nyo din ito ng ibenta. Pero syempre, gumawa din kayo ng armor and weapon set na magagamit nyo sa pagpunta nyo sa Island 3. So after nyo mag-grind ng napakahaba and makaipon ng $125,000, babalik kayo ngayon sa Island 1 para naman kunin yung Arcane Pickaxe. So dito nyo makikita ang Arcane Pickaxe, pero kung hindi mo pa natatapos yung missing guitar quest, nakasarado pa to sa inyo. So ipapakita ko sa inyo kung saan nakalocate yung guitar niya. At pag natapos nyo yung quest, bibigyan niya kayo ng susi para mabuksan yung gate papunta sa Arcane Pickaxe. Since meron ka ng Arcane Pickaxe or Demonic Pickaxe,
at level 70 and above ka na, ready ka nang pumunta ngayon sa Island 3. So once na nasa Island 3 ka na, gaya lang din sa Island 2, kukuha ka ng kukuha ng mga quest specifically kay Sensei Moro. And magsisimula yung grind journey mo dito sa Spider Cave. At ang pwede mo palang mamina ay ang Icy Pebbles. Pero kung meron ka ng Demonic Pickaxe, pwede mo na din mamina ang Icy Rocks. So kung gaya kita na wala pang Demonic Pickaxe, ang susunod mo na bibilin ay ang Aqua Pickaxe for $375,000. So again my dudes, kung wala ka lang Demonic Pickaxe, dun mo lang siya bibilin. Kasi still, much better pa din ang Demonic Pickaxe kesa sa Aqua Pickaxe. Since meron na tayong magandang pickaxe, mag-grind lang tayo ng mag-grind habang nagtatapos pa rin ang mga quest. Kasi syempre, kailangan natin mag-ipon ng madami pang pera para sa susunod pang pickaxe na bibili natin. So dagdag info lang my dudes, bago mo pala mabili ang susunod na pickaxe, kailangan mo muna matapos ang quest ni Sensei Moro hanggang level 6. Dahil ang susunod na bibili nating pickaxe ay ang Snow Pickaxe na nagkakahalaga ng $750,000. So, kaya ko sa inyo ipapabili ang Snow Pickaxe ay para lang sa isang bagay at ipapakita ko sa inyo kung ano yon. So, sundan nyo lang ang dadaanan ko. And once na makakita kayo ng ice pond, makikita nyo yung hole sa gilid at kailangan nyo pumasok dito. Ngayon, dito nyo makikita ang pinakamalakas na pickaxe ngayon sa larong ito, ang Prismatic Pickaxe na nagkakahalaga ng $10 million. So, my dudes, I know. Literal na mahaba-habang grind ang mangyayari sa atin. So para saan naman ang Snow Pickaxe kung alam na namin ang location ng Prismatic Pickaxe? Well, sa nakikita nyo, merong yelong nakapalibot sa cave na to at kailangan mo ng at least 500 mining power para mabasag mo to. At dito na papasok ang Snow Pickaxe. So eto nga pala ang stats ng Prismatic Pickaxe. Meron siyang 650 mining power, plus 20% mining speed, plus 72% block boost, at 4 rune slots. So ayun ang buong progression guide natin and hopefully makatulong ang video na to sa magiging journey mo sa larong The Forge. And huwag mong kakalimutan mag-subscribe and pa-click na din ang notification bell para updated ka sa susunod nating video. So yun lang my dudes, maraming salamat. Bye bye!